sa kautusan ng ating Chief of the Philippine National Police, Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., narito po ang Philippine National Police kaugnay ng ika-4 na pong EDSA People Power Anniversary. Ang niyo pong Philippine National Police ay mag-uulat o mag-update para sa kaayusan at kaligtasan ng lahat. Narito po ang ating Acting Director ng Operations, Police Brigadier General Peñones, para po sa update ng situation at po sa ating mga deployment at ibang bagay at para sa inyong katanungan. Maraming salamat po. Thank you very much, sir. Let's have the Acting Director of Operations, Brigadier General Ponce Rogelio, sir. Muli, magandang umaga sa ating lahat. I am Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., ang bagong talagang Acting Director of the for Operations of the PNP. So, napakaliwanag po ng direktiba ng ating Chief PNP na sa pagpapatupad ng security and public safety coverage for the whole day na siguraduhin mapanatili ang katahimikan, kaayusan, na maidaos ito ng maayos. Sa ngayon po, ang PNP ay nakapag-deploy na ng 14,900 personnel. Ito ay makikita natin sa iba't ibang lokasyon, pero ang center talaga ng activity ay yung EDSA Shrine, yung People Power Monument. But then, naglagay din tayo ng karagdagang personnel doon sa ating sa part ng Ayala Bridge and of course doon sa Mindiola dahil iniiwasan natin yung mga nangyari noong mga nakaraan na kung saan may mga ibang grupo na yung objective talaga na makarating sa Malacanang. So as of today, mayroon tayong makikita siguro dyan sa monitor natin doon sa People Power Monument, nasa more or less 500 na yung ating mga kalahok na nakikita dyan ngayon. And we're expecting na dadami yan pagpatak ng mga alas 10. Dahil mayroong grupo kasi na magsisimula ng kanilang aktibidad simula 7 o'clock pa kanina until 12 noon. Then mayroon ding grupo na magsisimula ng alauna hanggang alas 5. Okay? Sir, nung isang araw, tatlo ka lang ang pinapayagan. Ang binigyan ng permit na pagmula sa mga programa dahil sa may markets, Sa asab ngayon, tatlo lang talaga yung naaprubahan na permit, yung Tindig Pilipinas, C-Club at yung Million Peso Mart. So tatlo pa lang. And kung makikita natin, alam ko maraming nag-apply pero yung iba hindi na-aprubahan sa kadahilan ng ang sinasabi ng ibang local government unit natin. Nagkaroon sila ng violation dun sa mga previous permit na ibinigay nila. That's why yun ang isang rason kung bakit hindi sila uli nabigyan ng permit para mag-conduct ng activity nito. Sir, kung pagdito sa white case, at saka dito sa may people power monument, saan kayo o kailangan kayo ng dito sa mga protesta? Actually, kung makikita natin, historically, although yung pinaka-aktibidad talaga ay dito sa White Plains and People Power Monument, pero minsan makikita natin, may mga grupo rin na nagtatangkang mag-conduct pa rin ng protest action doon sa mga freedom parks natin. Kung minsan nga, meron pa tayo doon sa Ayala Bridge and sa Mindiola. That's why we also beef up the security yung mga lugar na yon. Yeah, mayroon din tayo po sa Mindiola. Meron din tayong personal na deploy sa Mindiola. Sir, ano bang pagbabago sa deployment? Kasi nung nakakaraang 30,000 plus ang inilaan ng sector, Actually, yung deploy natin personal is 14,900 personnel, yung na-deploy natin. Although we are expecting na yung based doon sa mga natanggap nating informasyon na kung saan yung mga magdadalo sa lahat ng aktibidades na ito ay aabutin ng more or less 30,000. Yun ang natanggap natin na mga informasyon na dadalo sa kabuuang activities. So, ang yung kapulisan natin, ang i-deploy natin is 14,900. Good morning po. Sir, Anderson, last time sa Minister, hanggang ngayon po ba ganun pa rin? Ganun pa rin naman. Wala pa naman tayong natatanggap na mga threat sa isasagawang activities na ito. So far, wala pa naman. And we're expecting na tuloy-tuloy yan hanggang maidaos ng maayos, matiwasay at tahimik yung activity for the whole day.
Actually, yun ang tinitingnan natin. Ano? Dahil alam mo, sa pagganito kasing activity, may kita naman natin na maraming grupo yung gustong tahimik. Ang binabantayan lang natin dito, yung ibang grupo na sabi ko nga na nag-agitate para, para magkaroon ng kaguluhan. So ito yung focus ng ating deployment, ito yung focus ng ating kapulisan na see to it na hindi sila makagawa ng kahit anumang mga karahasan at mag-agitate doon sa ibang mga kasama. Sir, kasi sir, hindi ko naman sa video, merong sasakyan ng PJ at doon pa nadala yung mga positive na gulat yung mga operate. Sir, ito sa sasakyan. Opo, kasama yan. Ito kasi interagency naman ito. So kung talagang may mga manggugulo, at least meron tayong pagdadalhan sa galian. See to it na safe naman sila. Sir, so yung mga walang permit ng Okay, napakalinaw ng direktiba ng ating Chief PNP. Yung maximum tolerance natin, yung maximum tolerance. Meron dyan na historical data, meron tayong mga nagrarally kahit walang permit. Sa atin, pinagbibigyan natin sila for as long as hindi sila manggulo. Pinagbibigyan yan. Anyway, mayroon naman tayong negotiators on the ground, web commanders on the ground. Hindi naman outright na porket wala kang permit, papaalisin ka agad. So, pinapag-uusapan lahat yan para sabi ko nga, ang objective natin, makapag-conduct sila ng activity na matiwasay at walang masasaktan. Yes, sir. Sir, mayroong memorandum of understanding within the local government, PNP, and the rally organizers na walang seditious act or any within this statement. So, if ever mayroong bakit na kayo naroon, ano na gawin po ng PNP? Of course, definitely pag may violation of law na mga seditious act, of course, the PNP is ready to implement what is yung mandato na kung saan lalong-lalo kung baka may mga magsusunog na naman dyan na may mga violations of law na and mga seditious act. Of course, the PNP will enforce the law based on our given mandate. Sir, pero kung ba tayong mga known personalities na dadalhin na ngayon sa EDSA? As of now, ang mga personalities naman, yung talagang mga leader lang naman ng mga grupong ito. But as of the moment, wala pa naman tayong tatanggap na other personalities will be joining yung activities for today. Aside doon sa mga mga leaders ng grupong ito. I understand po na kung grupo po yung mag-grupo na dito sa EDSA. Nagkasundo po ba ito tatlo? Ano magkakaiba po yung kanilang kanawakan? Anyway, sa kanila na yon, pero ang on the part of the PNP, the local government unit and other agencies, sila naman ay nakapag-usap na. Ito ay bago man natin nagawa ito, for the last week, mayroong series of negotiations, may pag-uusap na see to it, bagamat magkakaiba yung kanyang pahayag, see to it na dapat maayos pa rin at matiwasay yung ng activity na ito. Nasa lang po sa mga sir. Ano mga nakaraang protest na po ng kami mga protest na excited resolution? Ano naman po yung mabalala dito sa mga ating nila? Okay. Doon sa mga kababayan natin na mag-a-attend ng activity ito, tayo naman ay hinahayaan natin sila nung malayang pagpapahayag. Ang pakiusap lang natin, wag na tayong gumawa ng anumang mga bagay-bagay na makakapag-violate na tayo ng mga batas natin at ikasasagit ng ibang tao. Yun lang panawagan natin. And I'm sure magtulong-tulong tayo na hindi lang on the part of the PNP, pati sa kanila, magtulong-tulong na maging matiwasay yung pagdaraos ng activity ito. Sir, kahapon lang outline ng 40th anniversary na EDSA, yung mga nag-press on and yung mga allegations sa mga guest president. Paano natin siguro iingat na makakapit ko ito o makakapit ko yung universities dito sa mga activities natin ng EDSA Quality? Anyway, sabi ko nga, kanya-kanya kasi ang pamamahayag, may kanya-kanyang pamamaraan, And sabi ko nga, on the part of the PNP, napakaliwanag ng instruction ng ating Chief PNP. Talagang maximum tolerance kung ano man yung batas, nararapat, yun lang ang ating ipapatupad. Sir, aware na ba natin yung mga galaw online? Kasi September 21 last year, ang ginawa ng SLG, yung recruitment ng mga marahas na kabataan, that-race through online. Kung saan yun, sir, especially kahapon lang, ganun para sa community mo. Hindi ka nag-isolation na ginagawa nila para sa community. Actually, tuloy-tuloy naman yung pagmomonitor ng iba't ibang unit ng PNP. So sa nakikita natin naman ngayon, based doon sa mga lumalabas sa social media, wala pa naman tayo nakikitang threat na ganun talaga. So sana magtuloy-tuloy, sabi ko nga, sana magtuloy-tuloy na
wag na mag-agitate even online yung ating mga kababayan. Yes, sir. Yung ano, paano? Napakaliwanag naman siguro ng mandato natin, ano? Lalong-lalo na yung pagdadala ng firearm, even may permit to carry yan, it should be concealed, ano? Yun ang pinaka-importante dyan. Although di naman tayo nag-declare na gun ban dyan, what is important, we are all responsible gun owners. So dapat alam natin kung ano dapat ginagawa natin. Any other questions? Wala na. If there is none, Thank you. we would like to thank the Acting Director for Operations, Brigadier General Ponce Leonardo Ramos. Closing na ako. Closing na ako. For the closing statement, we have the Chief PIO, Brigadier General Rolando Quinton. Thank you, Faith. Kaugnay ng pagunita ng EDSA 40, nais pong linawin ng Philippine National Police na ang presensya ng miyembro ng Philippine National Police sa mga nasabing pagtitipon ay may kaugnayan sa kaayusan at kaligtasan ng lahat. Nililinaw po ng Philippine National Police, pangunguna ni Chief PNP General Nartates, na ginagalang ng Philippine National Police ang peaceful assembly. At sinasabi po niya na kaugnay ng peaceful assembly ng nasabing mga pagtitipon ay pinatutupad ito dahil sa public safety. At kaugnay din ito, sinasabi po ng ating Chief PNP na kung may paglabag sa harap ng mga gaganap, sa harap mismo ng ating miyembro ng Philippine National Police, patutupad po ang batas without bias. Muli, kami po ay magbibigay ng update from time to time kaugnay ng nasabing EDSA 40 anniversary. Maraming salamat po.